Ayon sa ulat ni ESPN Tim Bontemps, may isang NBA executive mula Eastern Conference ang naniniwalang dapat nang mag-tank ang Milwaukee Bucks matapos ang kanilang disappointing na 18-25 record ngayong season at ang lumalalang issue tungkol sa long-term future ni Giannis Antetokounmpo sa franchise. Sabi ng executive, kung magta-tank ang Bucks ngayon, mas maagang makakapagsimula ang rebuild at makakakuha sila ng high draft pick sa malalim na 2026 draft class. Sa kasalukuyang standings, hawak ng Milwaukee ang number 8 pick projection para sa 2026 draft. Sa kabila nito, ayon kina Bontemps at Brian Windhorst, mas malaki pa rin ang tsansang magdagdag ng players ang Bucks kaysa i-trade si Giannis na itinuturing na greatest player sa kasaysayan ng franchise. Patuloy daw na kinakausap ni GM John Horst ang ibang teams para palakasin ang supporting cast ng two-time MVP. Pero may problema, kulang sa trade assets ang Milwaukee. Isang first-round pick lang ang pwede nilang ipamigay at ito ay 2031 o 2032 pa. Dagdag pa rito, natalo sila ng 4 sa huling 5 laro, lahat blowout losses at hayagang kinwestiyon ni Giannis ang effort ng kanyang teammates. Ayon sa kanya, selfish daw ang laro ng ilan at wala ang chemistry. Mas lalong uminit ang usapan nang sabihin ni Giannis na day by day ang kanyang desisyon kung matatapos niya ang season sa Bucks. At ayon pa sa ilang analysts, kung sakaling manatili si Giannis sa Milwaukee, inaasahan daw na hihilingin ito sa front office na palitan si head coach Doc Rivers bilang kondisyon para muling itayo ang team sa championship level. May 2 linggo na lang ang Bucks bago ang February 5 trade deadline. Ang susunod na 7 laro simula sa laban kontra Denver Nuggets ang posibleng magdikta ng kapalaran ng prangkisa. Samantala, sa kabila ng malinaw na problema sa roster construction ng Los Angeles Lakers, lalo na sa depensa, mukhang hindi sila magiging agresibong buyer bago ang February 5 trade deadline. Ayon sa mga ulat, mas malaki ang tsansa na hintayin ng Lakers ang off-season para gumawa ng malalaking galaw dahil wala raw isang trade ngayon na kayang solusyonan ang lahat ng kanilang pangangailangan. Kailangan ng mas athletic na mga manlalaro, mas consistent na shooting at mas matibay na depensa, mga bagay na mahirap pagsabay-sabayin sa isang deadline deal. Sa kabila nito, may mga galaw pa ring pwedeng gawin ng Lakers para manatiling kompetitibo at maiwasan ng play-in tournament. Inaasahan ng maraming tao sa liga na tututok ang Lakers sa perimeter help. Malaking tulong din ang nalalapit na pagbabalik ni Austin Reeves matapos ang kanyang calf injury. Bago siya ma-injure, top 7 ang Lakers sa offensive rating pero bumagsak sila sa ika-14 nang mawala siya. Gayunpaman, hindi nito agad maayos ang depensang isa sa pinakamasahol sa liga ngayong season. Dagdag pa rito, limitado ang kalidad mong mga available na trade targets, sina Peyton Watson, Jonathan Kuminga, Andrew Wiggins, Keon Ellis at DeAndre Hunter ay kabilang sa mga pangalang lumulutang. Pero si Watson ay mahalaga sa Denver, si Kuminga ay may issue sa consistency at fit habang sina Wiggins at Hunter ay may mabibigat na kontrata na pwedeng makaapekto sa future flexibility. Si Ellis naman ay mura pero hindi pa napapatunayan bilang malaking impact player. Sa puntong ito, mukhang kailangang i-ride out ng Lakers ang season gamit ang kasulukuyang roster. Ang magandang balita, nasa ika-6 pa rin sila sa West na may 26-17 record. Pero ang masamang balita, natalo sila ng 12 games sa huling 22 games nila matapos ang mainit na 16-5 na simula. Kung gusto ng Lakers na manatiling legit contender, kailangan nilang mag-step up sa depensa, umasa sa pagbabalik ni Reeves at maghintay ng mas malaking oportunidad sa off-season. Sa ngayon, patience ang laro ng Lakers, pero sa NBA, mabilis magbago ang lahat.